Okay, a team of engineering students designed a medium-sized catapult which launches 8-pound steel spears. The launch speed is 80 feet per second. The launch angle is 35 degrees above the horizontal, and the launch position is 6 feet above the ground level. The students use an athletic field with an adjoining slope topped by an 8-foot fence. Shown, determine the time duration of the flight. And then the x and y coordinate of the point of first impact. So dito, hindi natin alam, ano to? Nasaan ba? Okay, hindi natin alam kung saan siya babagsak, no, yung catapult. Sa tingin nyo, saan siya babagsak? Sa MECDEP? Hindi, sa bomba. Si Axel talaga yun. Dapat nung Wednesday kasi, ayan, pwedeng pa ganyan, no? Totoo, ang dami kasing ano eh. Wala. Okay. So, ito yung catapult. Ayan. So, pwedeng dito siya maglaland. Tama? Or pwedeng dito siya maglaland. Ayan, pag ganyan. Or, hindi ko sure kung tama yung mga pagdodrawing ko, ha? Or pwedeng dito sa may fence siya maglaland. No? So, paano natin malalaman? Sir, paano natin malalaman kung saan una siyang maglaland? Di ba mas magandang pakinggan? Yung first point of impact niya, no? So, saan kaya siya? So, pwede niyong gamitin, since wala naman tayong time na wala pang given na time, siguro, gamitin natin yung formula na walang time, no? So, ano yung formula natin na yun? Y is equal to minus gx squared over 2bo squared cosine squared of theta. So, since walang time, so una yung itatry is kapag ginamit natin yung x na 130, no? Malalaman na natin kung saan siya maglaland. No? So, try muna natin x is 120. Try x is 130. So, substituting y is equal to, ano kaya yung y niya? So, x is 130, tangent of theta. So, magkano yung theta? 35 degrees. Minus, anong units natin dito? This is in feet and second, no? So, that is 32.2 multiplied by x, 130, divided by 2, ang BO natin is 80, squared cosine of 35. So, magkano yung y? So, ngayon, malalaman natin yung y. Magkano yung y? 130 tangent 35 minus 32.2 times 130 over, ay may squared pa pala to, sorry. 2 by 80 squared times cosine 35 squared. So that is 27.66 feet. Ngayon, titignan nyo sa figure kung nasaan yung 27.887. So, di ba ito yung initial point natin? So, sa tingin nyo, itong part na to, hanggang saan to? Ano yung height nito? Tama ba? Since 20 ito, simula dito, this is 14, tama? Na-imagine? So, di ba 14 lang to? Kasi ito yung initial point natin eh.
So, kapag dito, hanggang 14 pa lang yung y niya. Eh, yung kailangan natin is 27. Ibig sabihin, ito, 14 plus 8, 22. Ibig sabihin, lalagpas pala siya. Tama? Yun na-solve natin na y. Sa 130 na distance, ang y niya lang ay dito. So, sa tingin nyo, saan maglaland? Alin yung tama? Ito, or ito? Yung pangatlo, no? Ibig sabihin, hindi pa yan yung point of contact nyo kasi nandito pa lang yun eh, tama? Nasa 130 and y. So, ibig sabihin, alam mong maglaland siya dito sa ibabaw. Na hindi natin alam kung ano yung location niya from this point. So, ito na yung x. Pero, ang alam na lang natin ngayon dito is this y. Tama? Etong y niya na yan. Kasi dito na siya maglaland, di ba? Ano yung y niya dito? 14. Therefore, ang gagamitin natin na y is 14. So, substituting uli dun sa formula. So, this is equal to 14. Ang hinahanap na natin, yung x. Ito, checking lang to ha. Checking. So, 14x tangent of 35 minus 32.2x squared over 2 times 80 squared cosine squared of 35. So, solving for x, baka dalawa yung makuha nyo value na x, no? Kasi naka-quadratic kayo. O, magkano yung x? $22. Ha? Oh, ayan. Oh, di ba lumabas 22 point? Sir, ang liit. Eh, sabi nga natin, di ba, yung 14 na to, dapat more than 130 na siya. Alam nyo kung nasaan yan? Yung x na yan? Nandito siya sa y na 14. Tama? Ito din 14 din yung y niya dito, no? So, maiksi lang yung travel niyan time. So, ibig sabihin, ito yung x na isa, tas ito yung pangalawang x. So, paano nyo mapapalabas yung isa pang x? So, shift solve nyo uli. Ay, puki. Shift solve uli. Shift solve. Tapos, maglalagay kayo ng limit. Siyempre, lagyan nyo ng limit yung more than 130. So, equals. Tapos, input kayo ng value. 130. Lagyan mo na. Okay, 140. Ganon. Ano lalabas na x? 100.01 feet. So, ito na yung tamang sagot. No? Actually, tama rin naman yung x. Pero, hinahanap kasi yung point of contact. So, ano yung y? 14 feet. Ayan. So, paano natin isa-solve yung time of duration? So, yung time of duration, pwede ka nang gumamit ng mas madali yung, di ba ang formula natin ng distance is equal to velocity times time. Constant na lang, no? So, that time is equal to distance, x over the VOX. Ang x natin is equal to 164.0011 divided by the VOX is equal to 80 cosine of 35. So, magkano yung time? .50 seconds. Next question.
Determine the maximum height above the horizontal. Ayun sabi, horizontal field. So, hanapin na lang natin tong H na to dito. Ayan. So, yung H natin, di ba ang formula ng H, pwede nyo nang gamitin. That is equal to BO squared sine squared of theta over 2G. So, ang BO squared natin is 80 squared sine of 35 squared over 2G. So, magkano yung H? 32 point. Hindi pa yan yung maximum height. Ang sabi dito is the maximum height above the horizontal field. Asan ba yung horizontal field? Ito yun, di ba? So, pa plus 6 pa natin, no? Plus 6. Then next, inahanap the velocity expressed as vector in which the projectile strikes the ground. So, ibig sabihin, edi kunin na lang natin yung ito. This is BBX, tapos meron tayong BBY. Ang BBX, equal lang yan kay BOX, that is 80 cosine of 35. So, magkano yung BBX? 65.32. And then for BBY, pwede nyo gamitin yung time na lang. Pwede na yung time. No? Since meron naman, na-solve na ba natin yung time traveled? No? So, yung time traveled is 2.5026. So, gamitin mo yung BBY is equal to BOY minus GT. So, ang BBY is equal to BOY, 80 sine of 35 minus 32.2 times yung time. Magkano yung time travel niya? 2.5. So, magkano yung BBY? Negative. Kung gagawin nyo siyang vector, magiging IJK lang yan, no? So, magiging, ang BB, that is equal to 65. Vector nyo na lang. Lagyan nyo lang ng I hat and J hat. Ayan.